Hello mga kasingkits! So another day, so mag-DIY na naman tayo para linisin ang magneto tsaka ang stator na rin kasi nasa 5 years na itong click natin hindi pa natin nalilinis. So ngayon, mag-DIY tayo para linisin guys. Okay? So yun, sa hindi pa pala nakapag-subscribe sa akin at follow sa aking FB page, follow for more guys. Eto na, tara! So, ang una-una natin tatanggalin guys is itong radiator, no? Okay, tapos para natin kung malamang malinis pa yan, pwede nating kunin yung tanggalin muna natin yung coolant. Ayan. So, may mga tornilyo na 4 yan guys, 10mm. Ayan, para matanggal natin yung radiator. Ngayon, tatanggalin muna natin yung coolant ng radiator. So, kuha na lang tayo ng lagayan na malinis para mamaya ibabalik na lang natin. Ayan. So, ito siyempre yung drain board niya. Gamit kayo dyan ng Torx na L30. Ayan. Para matanggal yung drain ng coolant. So, ito na yung aking lagayan. Malinis yan, guys. So, ayan. Tanggalin na natin ang coolant. Ayan. Pihitin lang natin ng counterclockwise at ayan na. Okay. Malinis pa ang ating coolant kasi kakapalit ko lang halos yan. Okay. Tapos, ibalik na natin yung takip. Yung drain plug, tapos tanggalin na natin yung tornilyo para mas easy access pala guys. Tanggalin nyo yung yung upuan yan para ma-access nyo yung mga hose nyan, yung clamp nya kasi medyo mahirap, masikip. So, awa ng Diyos yung natanggal ko na yun. So, bumungad sa atin napakarami din na fan, so tatanggalan din natin yan. Okay, 10mm din na tornilyo yan, 3. So gagamit na tayo ng impact wrench para mabilis. Okay. So, pagka natanggal natin itong fan, bubugad na sa atin ang magneto, guys. Ayan lang, madali lang pag impact wrench, diba? 3 tornilyo yan, guys. Okay. Lilinisin na rin natin yung fan mamaya ng decreaser lang manlinis natin. Ayan. So, yan na. Tanggal na, guys. Okay. Ang advice dito sa sa magneto cleaning, every 10,000 daw dapat linisin na at i-check. So yun tingnan nyo, makalawang na ang magneto, kaya dapat pag 10,000 daw is check na at pinturahan na rin para hindi kalawangin. So tatanggalin natin itong 17mm yan na nut nya. So gagamit na rin tayo ng ng impact wrench, tsaka dapat meron kayong magneto puller na guys. Okay, ayan so tatanggalin na natin. Madali lang pag impact wrench Ayan, so tanggal na siya. Tapos may washer yan. Tanggalin nyo rin. Or pag hindi nyo matanggal kasi kailangan magnet para matanggal yun. Ayan dumikit kasi yun. Okay lang yun. So gamitan na natin yan ng magneto puller. Ayan nasa yellow basket ko din yan sa TikTok guys. Ayan yan ang ikot niya is counterclockwise hanggang humigpit siya. Ayan. Tapos yung ito extension niya is din yan, 17mm din. Ikutin nyo naman ng clockwise din ng niya. Ayan. Clockwise guys Tapos after nyan, para mahugot na yung magneto, gamit tayo ng socket din na 17mm. Clockwise din ang ikot para mahila niya. Mahila niya yung magneto. Okay. Ayan dapat clockwise yan, tapos dahan-dahan lang yan guys. Okay, so ito na, medyo maluwag na siya. Ayan na, nahila ng ating magneto. Okay, ayan medyo mahigpit siya kasi una pa lang ito babaklasin guys at saka napakakalawang niya kaya kailangan malinis na rin natin pati stator. At ito na nga, natanggal na. Ayan kalawang at marumi. Ayan. So, lilihain natin ito, tapos pipinturahan na rin. Tsaka itong stator na to, linisin din natin guys. So, ayan So, ito na nga, liha, saka tubig. Pero hinugasan ko na rin yan ng decreaser. Ayan. Okay. Pero kung meron kayong bopping na yung pang metal na sa mga kalawang, mas mabilis yan. Ayan, ito na guys. So, hindi ko na masyadong natanggal yung ibang kalawang. Pero okay lang yan kasi pipinturahan naman. Pero kaya kung okay din naman na talagang walang-wala. So ayan, binilad ko na, tuyo na.
Yan. At guys, nalagyan ng tape yun kasi hindi pwedeng mapinturahan yung gitna nun. Yung kinakapitan ng yung sa magneto. Yan. Lagyan lang natin ng tape na ganyan. Okay. Tapos, ayan na, pati yung loob tsaka yung gitna yun guys. So, yan, para hindi mapinturahan. So, yun, ready na. Pinturahan natin ang first coat yan guys. So, ganyan lang. Sprayan lang natin ng high temp dapat na pang-spray guys sa high temp. Ang gagamitin nyo dyan. Hindi yung ordinary yung ano lang ha. So ayan na, binilad na natin. Tapos pag natuyo is ayan na. Second coating na guys. See. Okay. Ayan na. Okay. Habang pinapatuyo natin yun, is linisin na rin natin tong stator using ito, contact cleaner dapat guys. Ang panlinis nyo dyan. Contact cleaner para safe talaga yung electronics, yung mga contacts nyo. Okay. Spray lang natin yan, tapos pupunasan na natin. Bugahan din natin yan para matanggal din yung mga alikabok dyan. Yan. Okay, dapat make sure lang natakpan din yung mga hose na yun sa mga radiator para hindi pasukin ng dumi. Yan, so bugahan natin para matanggal yung mga alikabok. Saka natin sprayan ng contact cleaner. Yung WD-40 na contact cleaner pwede rin yan guys. Pero kung sa akin kasi Getsan. Ganyan lang. Sprayan lang natin ng ganyan. Para malinis din ang stator. Okay, Yan. Tapos, yung mga ano yan, pwede yung lihain ng konti yung mga dulo ng stator. Pero sa akin kasi, pinunasan ko lang kasi hindi naman ganun kalawang. Pero pwede rin naman lihain na konti lang. Wag naman yung So, ayan, punasan ko lang na ganyan. Tapos, goods na yan. Okay? So, ayan, may protective wax naman yung stator. Kaya, hindi naman basta-basta masisira pagka nabasa or na-sprayan ng mga anti-rust. Ayan. Punasan lang natin siya. Maigi, guys. Yan pakadami. So ayan na, tuyo na guys yung magneto natin, ready to kabit na to. So tanggalin muna natin syempre yung yung mga niya, yung natin tapean para maikabit na natin guys. Okay, tanggalin lang natin yung mga tape. Ayan na guys, di ba? Yan ang importante, hindi mapinturahan yung pinakadinidikitan na stator na yun. Ayan. So ito na yan, pagkabit niyan guys, may parang space doon na itatama yun lang siya doon para hindi naman kasi yan papasok pag hindi sumakto siya doon sa parang gatla, ba yan? Ayan ayan, dapat sok na sok yun para ayan, para pumasok talaga. Ayan, after na yan, lagay na rin natin yung yung washer niya. Ito, tapos yung 17mm na nut para matest na natin. Okay. Yung advice guys, every 10,000 kilometers kailangan i-check na or linisin na yung magneto. At pinturahan na rin natin kung sobrang kalawang na talaga. Ayan. So higpitan na natin. Ayan na guys. So higpitan na natin clockwise ang 17mm. Ayan Ayan Huwag naman masyadong okay na yan. Basta mahigpitan lang guys. Tapos para malaman natin kung okay talaga yung bigay niya ng kuryente. Yan, paanda rin natin. Dapat pag pa-on nyo yan 12.4 volts. Tapos pag naka-andar na siya, ayan 12.2. So okay. Pagka-andar niyan dapat maging hanggang 14 volts guys. So yun, umikot na ng okay na. So goods naman yung pagkakabit natin. Tapos titignan natin doon sa 14 na yun So okay. Okay guys, paanda rin lang natin para malaman natin okay ang kabit. Yun guys, ganoon lang di ba? Tapos ibalik na rin natin tong fan. Ayan nilinis ko na rin, di ba? Kaninang itim yan Tapos may 3 tornilyo yan, sakto lang natin. Ayan, di ba guys? Ganoon lang. Yun mga kasingkit, mga ka-LNP. Kung may natutunan kayo at nagustuhan yung aking video, don't forget to subscribe guys sa aking channel and sa aking
Facebook page, okay, Boys in Kit TV, and TikTok LNP. Thank you.